magre-resonate sa inyo. So, yung first message natin, current self, mga kapiksi, this is about change, no? Parang gusto nyo mag-change, gusto nyo magbago, mga kapiksi, no? O kaya naman maaari magkaroon ng change or pagbabago sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng change ng perspective, change ng view sa buhay, or gusto nyo magkaroon talaga ng change sa mga experiences nyo, mga kapiksi. So, embrace natin yung mga changes, guys, no? Kasi dito tayo matututo, dito tayo mag-grow, mga kapiksi. So, change is good, okay? Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong July para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. If hindi kayo naka-resonate guys dun sa monthly reading nyo for July, pwede nyo panoorin to. Baka nandito yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo o yung mga paparating sa inyo. Mga angel messages for you. Sagittarius. So, meron tayong Y energy, mga kapiksi. Ibig sabihin nito guys, for some of you, maaring meron kayong mga confusion, may mga kalituhan sa isip nyo, mga kapiksi. Pwedeng nahirapan kayo magdesisyon, nalilito kayo sa buhay guys, no? And okay lang yan kasi dumadating talaga tayo minsan sa point na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. So, seek and you shall find, ika nga, no? Mag-search lang na mag-search hanggang sa makita nyo kung ano talaga yung para sa inyo. Magdasal din kayo, mga kapiksi, makakatulong din yan para gabayan kayo ng inyong mga spirit guides, no? Lahat tayo may spirit guides, mga kapiksi. And kaya spirit guides yung tawag sa kanila kasi gabay sila, no? Ginagabayan nila tayo sa tamang direction. Pinoprotektahan nila tayo and tinutulungan nila tayo. So, sa mga panahon na ganito na parang medyo nalilito ka, kapiksi, no? Spirit guides talaga yung kakampi mo dyan, guys. Okay? So, magdasal. Mga kapiksi. And yung next message for you, no place like home. This is self-love guys, no? You have to treat yourself the same way na tinitreat mo yung bahay mo, di ba? So kung paano mo tinitreat yung bahay mo guys, dapat ganun din yung trato mo sa sarili mo, di ba? Yung tahanan natin, yan yung ano natin at the end of the day, we retire to our homes, diba? So, gusto natin yung bahay natin malinis, kaaya-aya, mabango, walang kalat, hindi madumi, masarap tulugan, masarap uwian, diba? Tahimik, peaceful, punong-puno ng pag-ibig, ng pagmamahalan. Ganun din sa sarili natin, mga kapiksi. So, yung mga clutter, dumi, kalat, diba? Yan yung mga negative version mo, no? Yung mga negative side mo. And then, yung mga katahimikan, yan yung peace of mind mo, kalinisan ng puso, di ba? Pagmamahal sa sarili. So, make sure na nagfo-focus kayo sa positive mo, mga kapiksi, mahalin mo yung sarili mo, i-value mo yung sarili mo. Guys, again, the same way that you would treat your home, para masarap tahanan yung sarili mo. Naintindihan nyo ba guys? Sana naintindihan nyo. Okay. And then yung next message for you, Sagittarius. Imagine, mga kapiksi, ito, napaka-powerful nito guys. Use the power of your imagination, no? Para ma-experience nyo sa reality nyo yung buhay na gusto nyo, mga kapiksi. When it comes to manifestation guys, imagination is the same as visualization, mga kapiksi. It's picturing, no? Pinipicture nyo sa isip nyo yung mga excuse me, yung mga gusto nyong makamit sa buhay nyo. And this is a very, very effective guys technique kasi yung subconscious natin picture words yung nasisave dyan So, although kahit hindi kayo marunong mag-visualize guys, mag-affirm lang kayo, maintindihan na yung subconscious mind nyo kasi matalino yung subconscious mind natin. But, use this to your advantage guys. No? Ibig sabihin, imaginein mo kung ano yung mga desires mo, kung ano yung mga pangarap mo, kung ano yung gusto mo. Para matalim siya sa subconscious mind mo and para ma-push out siya sa inyong physical reality. So, that's the power of manifestation, guys. Okay?
Sa mga gusto matuto mag-manifest guys, meron tayong membership program, no? Mag-join lang kayo. Click nyo lang yung join button sa baba, mga kapiksi. Marami kayong matututunan dyan guys, okay? So, tingnan natin yung ganap sa inyo guys ngayong July. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat na gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano pabalikin si ex, reverse breakup, and paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Sagittarius guys, kaya represent ng Father of Wands. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo. So, yung first message natin, current self, mga kapiksi, this is about change, no? Parang gusto nyo mag-change, gusto nyo magbago, mga kapiksi, no? O kaya naman maaari magkaroon ng change or pagbabago sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng change ng perspective, change ng view sa buhay, or gusto nyo magkaroon talaga ng change sa mga experiences nyo, mga kapiksi. So, embrace natin yung mga changes guys, no? Kasi dito tayo matututo, dito tayo mag-grow, mga kapiksi. So, change is good, okay? Sa inyong current self nyo guys. And yung theme of the month nyo guys, this is an earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, you may be dealing with an earth sign or maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart. Pero as theme of the month guys, parang ibig sabihin nito mas nakafocus kayo sa kaperahan, sa mga ambisyon nyo, sa mga material na bagay, mga kapiksi. Excuse me, sorry. So, yeah. Push lang natin yan guys. Yung key goal na gusto nyo i-pursue, again guys, this is about self-love, mga kapiksi, no? So, mas binibigyan nyo na ng atensyon, ng panahon, yung sarili nyo, mga kapiksi, no? Gusto nyo mag-grow, no? Sabi nga dito, no? Change. Gusto nyo mag-grow, gusto nyo mag-mature, gusto nyo maging independent, whatever guys. Pero, ang goal nyo right now is more on yourself. Parang pang sarili nyo or para sa sarili nyong kapakanan. Parang right now, parang mas natututo na kayo na i-value nyo yung sarili nyo and unahin naman yung sarili nyo, mga kapiksi. Kasi most of the times, diba, aminin natin or hindi, talagang minsan talaga na titake for granted natin yung sarili natin, no? Kasi puro tayo pamilya, mga anak, asawa, jowa, minsan parents, diba? Tapos nakakalimutan natin yung sarili natin. So, yeah. Yung mga obstacle na kailangan nyo i-overcome, mga kapiksi, kailangan nyo munang matuto magtipid, guys, no? Ibig sabihin nito guys, kailangan yung kasabihan guys na pag maiksi na ang kumot, magtiis mamaluktot, pag mahaba na at malapad siya mag-unat-unat. So, tipid-tipid muna tayo, mga kapiksi, para alam nyo yun, talagang meron tayong madudukot, diba? Kapag nakaluwag-luwag na tayo guys, unahin muna natin yung mga needs natin, necessities, bago yung mga wants, okay? And ito guys, major accomplishment nyo, mga depende sa inyo guys, no, actually. This is about karma, mga kapiksi. So, syempre kung mabait kayo, you have lots of good intentions guys and good deeds, syempre good karma yung babalik sa inyo. And kapag medyo alanganin kayo guys, syempre bad karma. So, depende yan sa inyo, magkakaiba kayo ng sitwasyon, mga kapiksi. Pero, wala naman kayong kailangan ipag-alala kung naging mabuti naman talaga kayo and alam nyo talaga na mabait kayo, diba? Babalik at babalik sa inyo yung mga kabutihan na yan.
What to avoid mga kapiksi, iwasan nyo yung pagiging mainitin ng ulo at saka yung nagpapadala sa bugso ng damdamin mga kapiksi. So, minsan or madalas, hindi minsan, no, napapahamak tayo kapag masyadong mainitin yung ulo, mainipin, padalos-dalos yan, yung mga padalos-dalos. Yan yung malaking ano talaga, no, nakasira sa buhay natin. So, medyo ingat-ingat lang guys. Lalo na kayo, fire sign. Medyo kaya nga fire. Mainitin talaga yung ulo nyo, mga kapiksi. And what to embrace guys, yakapin natin yung mga maliliit na mga blessings na dumadating sa atin, especially sa inyo kasi ang focus nyo ngayon is more on kaperahan, di ba? So if pagpasalamat nyo guys yung mga maliliit na blessings na meron kayo, and the more na nagpapasalamat kayo dyan sa mga blessings guys, the more na papasok yung mga magagandang blessings din sa buhay nyo mga kapiksi. Okay? Alright. And where to find support mga kapiksi, kayo din yung makakatulong sa sarili nyo guys, no? Kumbaga yung pagiging positibo nyo sa inyong isipan mga kapiksi, no? Kasi wala namang nakakakita ng iniisip nyo guys or nakakabasa ng iniisip nyo kundi kayo lang din, di ba? So yeah, yung support sa sarili nyo mga kapiksi, parang sa inyo din manggagaling, hindi sa ibang tao guys. So always think positive mga kapiksi para sa best outcome ng buhay nyo. Advice and encouragement mga kapiksi, don't be afraid to work with other people. Okay lang maging independent mga kapiksi, pero okay lang din na humingi tayo ng tulong sa ibang tao, mag-reach out tayo sa ibang tao, pwedeng for mentorship o kaya naman talagang literal na tulong sa kanila guys, kasi diba sabi nga nila, if you want to go fast, do it alone, pero if you want to go further, do it with other people. Ibig sabihin, kung gusto mo maging mabilis yung pag-asenso mo, sometimes sarili mo lang, kasi diskarte mo lang, sarili mo lang, wala kang iisipin na ibang desisyon, ganyan. Pero kung gusto mong malayo yung marating mo mga kapiksi, mas maganda na merong ibang taong involved, kasi mas maraming utak, 'di ba? Mas maganda. Kanya-kanyang maraming opinion, maraming suggestion, 'di ba? Maraming yung hindi mo nakikita nila, 'di ba? Maraming perspective. So, marami din yung chances na mas malayo yung marating mo sa buhay. Okay? So, it's okay to reach out to other people and humingi ng tulong sa kanila, guys. Okay? So, ito guys, imahin mo nyo na itong mga positive changes na to, itong mga good karma na to mga kapiksi, and itong mga working with other people, yan. Imahin nyo na yan sa comment section, and comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.